Alam niyo ba mga Kamare-Chef, yung mga maleta ko, kung hindi siya libre, bigay siya sa akin or hiniram ko. Sobrang tuwan-tuwa ako kasi napaka-affordable ng mga maleta dito sa Taiwan. Ni hindi umabot ng 5K NTD or halos 10,000 pesos. Dalawang napakalaking maleta na yung nabili ko, tapos may shock absorber pa siya, tapos ang smooth-smooth ng roll niya. Pinuno ko to ng mga pasalubong para sa team at saka sa mga anak ko. Ang dami pang style na mapagpipilian, tapos tumawad pa ako. Yan, hirap na rin kasi ako mga Kamare-Chef kapag aalis kami. Ayoko kasi sa lahat yung may hand carry. Gusto ko talaga pasok lahat ng gamit sa loob ng bag. Yan. So pagkatapos ko mailipat din yung mga gamit ko at saka yung mga pasalubong, lumipat na kami dito sa Via Hotel. Afterwards, dumiretso na kami papuntang Taipei 101. Kaya sasamahan niyo ako today sumakay ng train. Ilang araw na rin kami dito sa Taiwan, pero first time kong sasakay sa kanilang railway. At ito na naman tayo mga Kamare-Chef, mamangha na naman tayo kung gaano kaganda ang kanilang infrastructure. At sasabihin ko na naman na ganito sana tayo kung hindi corrupt yung mga government officials natin. Ay, tara na nga, mamasyal na nga. So, hindi ko alam kung nasan tayo, pero napakadali ng guide nila. So, nasa Sanhe Junior High School Station tayo. Color-coded ito. Bababa tayo sa kulay red or yung Min Quan Station or yung 11th stop. O, di ba ang dali? So, ayan na. Pagbaba namin dyan, aakyat tayo ng escalator at pupunta tayo sa Tamshu Shinli Line. Basta yun, it's another train going to Taipei 101. Taipei 101 is the tallest building daw dito sa Taipei. Ayan, so pagdating natin dito, sasakay tayo ng pula na train. Tapos, dadalhin niya tayo directly sa Taipei 101. Dahil busy yung place na pupuntahan natin, marami na talagang taong nakasakay sa train, kaya standing ovation tayo. Yung una naming sakay kanina, hindi namin alam na pang PWD yung naupuan namin, nakakahiya. Kaya tatandaan ninyo, kapag dark blue yung chair dun sa train, para yun sa mga, naka-reserve siya sa PWD. Sobrang saglit lang yung biyahe, parang wala pang 30 minutes. Kami lang talagang lakad, lipat, pero it's so convenient mga Kamare-Chef. Yung sa Hong Kong, parang one-stop shop lang talaga yun eh. Ito, iba yung structure niya, may lipat-lipat siya, pero convenient pa rin siya. So, paglabas namin ng train, ito na agad si Taipei 101. Naglakad lang kami ng konti. Tapos yung card pala, nabibili yan sa 7-Eleven, tapos loloadan ninyo. Easy tap yata yung tawag dyan, pwede siya ipangbayad. Tapos paglabas namin doon sa turnstile, ayan na mga Kamare-Chef, ang ganda ni Taipei 101. I've always wanted to see this place. Parang yung Eiffel Tower, di ba? A lot of people want to see that place. Ako, ito, si Taipei 101 yung pangarap ko makita. And finally, mga Kamare-Chef, magagawa ko na yung trend. Ayan na. Ayan na. Rearound, mama, rearound. Wash your mouth, shine. Ikaw lang eh. Puro ikaw lang eh. Ayan. So finally, nagkita na kami ni Taipei 101. Aalamin na natin kung ano ang nasa loob. Kaya pasok na tayo! Okay, so mga Kamare-Chef, hindi pala ako bagay dito. Ate ko, pang mayaman siya, be. Yung mga kwintas na suot ng mga asawa ng mga senator, mga alahas, yung mga sapatos, yung mga bag ng mga government officials natin. May mga tindahan dito. Ay, mamamasyal pala tayo. So, balik tayo. Ito na yung observatory. Mahal siya ha. 600 NTD. So, 1,200 each. So, sasakay tayo sa pinakamabilis na elevator. Mga 35 seconds lang. Nasa 89th floor na kami. Tapos, pagdating namin sa taas, may mga area kung saan kayo pwede mag-picture-picture, may mga booth. Yan. So, itong elevator daw na to ay Guinness World Record ng fastest elevator. Meron din kayo matatanggap na discount voucher para sa milk tea at mga kung pa. Masarap din naman kasi humigop ng milk tea habang tinitignan mo ang buong Taipei. Napaka-unlad. Nashock ako na ito yung flat area nila. Punong-puno talaga ng buildings. Pero napapaligiran siya ng bundok. Parang pinaghalong Mandaluyong, BGC, Makati, Ortigas, Quezon City, parang ganun. Tapos may mga buildings akong nakilala. Ito yung Taipei Main Station. Taray, alam niya. Banda doon sa right, nandyan yung banda yung Ximending. Ito naman, na-fascinate ako sa traffic. Tapos ito yung dome. Ayan.
yan. Tapos nakalimutan ko anong tawag dyan sa gitna na yan. Ito naman yung isa, yung parang park nila na may lagoon. Maganda rin dyan. Ito naman yung isa, yung tulay na marami kong nakitang nagvo-vlog dyan. Nakakaaliw yung itsura ng building na to. Tapos ito naman yung Tanay at saka Antipolo. Kaya so, sa loob ng observatory, marami silang area for picture-picture. Ang ganda ng pagkakagawa nila ng place. Siguro yun nga, nilagyan nila ng ganyan sa loob para may magawa. Magreklamo kasi yung mga tao, di ba, ang mahal. Tapos wala kang gagawin, titignan mo lang yung buong Taipei. Ito naman yung mass dumper. Parang it's a safety feature daw ng building. Siya daw yung parang nagbabalance ng building pag may earthquake, pag yumayanig, mga ganun-ganun. I-research nyo siya. Hindi ko kasi alam kung paano i-explain eh. Tapos, sasakay na ulit kami pababa ng elevator for 35 seconds. Ang cute to. Pinapatay nila yung ilaw ng elevator para ma-highlight yung speed mo. Actual speed yan. Tapos, ayun na, ang kulit. Nasa baba na kami. Paglabas namin ng Taipei 101, bumungad sa akin tong building na to. Ang ganda! Tapos, habang naglalakad kami, nakita ko yung pangarap kong gusto kong angle ng Taipei 101. Hoy, kilig na kilig ako. Punta kami sa isang aesthetic mall. Naghahanap kami ng makakain. Tapos, ending namin, beef noodles na naman. 415 NTD siya. So, parang nasa mga 830 pesos. Pero mga kamari chef, I think this is the best beef noodles I've ever had here in Taiwan. Yung broth niya, times 10 ng lasa ng broth dun sa mga kinainan namin. Tapos, ang sarap ng mga sides niya. Yung tripe, hindi malansa. Tapos, sobrang lambot. Tapos, yung sabaw niya, hindi maalat pero malasa. Pero sure ako, mahihilo ako nito mamaya. Sumubo lang ako konti ng noodles kasi sayang naman yung carbs, di ba? Yung nilakad ko. Pero sarap din ng noodles nila. Honeycomb pa yung tuwalya nila. Oh, ang sarap. Tapos may tendon. Tapos yung kimchi, oh. Ang ganda, oh. Tapos perfect yung bok choy, mga kamari chef. Ang sarap. Yung kimchi nila dilaw, ang sarap. Iba yung lasa. May sweeter side siya. Tapos ito naman yung tenga ng daga. Wala, okay lang. Sakto lang yung lasa niya. Yung pickled toge nila, sarap din. Tapos medyo mahaba-haba yung lakad namin pa uwi para sunog agad yung kinain namin. So we're here at the lobby and ayun, magpapahinga na. Bye-bye!